Mula sa huling pangyayari ng nakaraang season, si Yui Mayong na nasa katawan ni Sangwok ay inagaw si Hyensu mula sa militar at mabilis siyang isinama sa pagtakas. Pagkakatanggap ng masamang balita, agad na nagpadala ng isang pursuit team upang hulihin ang dalawang espesyal na infected. Dahil sa kahangahangang galing ni Yui Mayong sa pagmamaneho, naging napakahirap ng habulan. Sa huli, ipinadaan niya ang sasakyan sa isang sirang tulay at tuluyang napigilan ang mga sundalo sa paghabol. Samantala, si Hyensu, pagkamulat pa lamang niya, agad niyang nakilala ang malamig at walang awang si Ayong na nagtatago sa anyo ni Sangwok. Hindi na siya nagdalawang isip at sinugod niya ito upang patayin at ipaghiganti ang kanyang kasamahan, ngunit malubha siyang nasugatan nito. Lumipas ang oras at bumalik ang eksena sa mga natitirang survivor sa Green Home Apartment. Matapos silang makasakay sa military shuttle, dinala sila sa isang road tunnel sa labas ng Seoul upang tumulong sa paglilinis ng mga kalsada. Doon isasagawa ng militar ang unang round ng screening. Ang sino mang magpakita kahit ng pinakamaliit na senyales ng impeksyon ay agad na babarilan ng walang awa. Gayunpaman, kahit na masusing sinuri ang buong lugar at ineksaman ang kalagayan ng bawat isa, natuklasan pa rin nila ang isang halimaw na parang butiki na nagtatago sa mga guho sa kalsada. Biglang nagkagulo ang lahat. Umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril at pagsabog ng mga bomba sa iba't ibang panig, at ang mga inosenteng namatay ng walang kasalanan ay nagbagsakan na parang mga langaw. Sa gitna ng matinding panganib, wala nang ibang pagpipilian ang mga sundalo kundi utusan ang mga natitirang survivor na muling sumakay sa shuttle upang agarang makatakas. Sina Yuno at ang grupo ni Jisoo ay pinalad na may sakay at may layo sa mapanganib na lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpadala ng karagdagang puwersa upang tuluyang kontrolin ang sitwasyon. Hindi nagtagal ay natunton nila ang pinagtataguan ng halimaw at agad nila itong sinimulang tugisin. Ngunit ang nakapagtataka, mula simula hanggang huli, hindi naman aktibong inatake ng halimaw na parang butiki ang mga tao. Palundag-lundag lamang ito sa kung saan-saan, na para bang binabalaan ang mga dayuhan na huwag salakayin ang kanyang tahanan at pamilya. Ang mga tao mismo ang nagpanik, nagpatayan sa isa't isa, at nakasugat pa sa halimaw. Matapos ang ilang sandali ng labanan, napalibutan ng mga sundalo ang nilalang. Binuhusan nila ito ng apoy upang sunugin hanggang mamatay, at balak pa nilang patayin ang anak nito. Ngunit si Sergeant Huan, ang commander ng Black Crow Platoon, ay naawa at kusang hinayaang makatakas ang batang halimaw. Dahil dito, nakaramdam ng sama ng loob at pag-aalala ang mga sundalong nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang kahinaang ipinakita ng kanilang commander ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa buong Platoon sa kalaunan. Samantala, bumalik tayo sa paglalakbay ni Yui Mayong at Hyensu, na ngayon ay nasa loob ng isang shopping mall upang maghanap ng bagong mga damit. Ang dahilan kung bakit labis na nagsikap ang halimaw na agawin ang pangunahing tauhan mula sa militar ay dahil nais niyang maging malaya si Hyensu at hindi masayang ang kanyang oras at kalusugan sa isang immoral na proyekto ng pagbuo ng gamot na minsang sinalihan ni Ayong. Kahit nauunawaan niya ang mabuting intensyon ng taong ito, hindi pa rin sinasang ayunan ni Hyensu ang labis nitong kalupitan. Masaya namang nangako si Mayong na hindi na siya basta-basta ang papatay ng mga inosenteng tao hanggat hindi siya ginagambala ng mga ito. Nang makumbinsi, nagpasya si Hyensu na sundin ang plano ni Yui Mayong at sumama sa kanya patungong Banzium, isang lugar na dalubhasa sa pag-aaral ng mga espesyal na infected upang mahanap niya ang sarili niyang uri. Sa Research Area 5 Nanograms Banzium Disaster Management Base, masusing minomonitor ng mga doktor ang kalagayan ng isang espesyal na halimaw. Dati siyang si Sangwan, ang nobyo ng bomberong si Ekayong. Matapos ang mahabang panahong paglalaan ng sarili sa medisina, tuluyan siyang nahulog sa malalim na coma at naging vegetative ang kanyang kalagayan. Siyempre, hindi pa ito alam ni Ekyong. Ngunit mula nang matanggap niya ang hindi inaasahang tawag mula sa kanyang asawang inaakala niyang patay na, at malaman na bahagi ito ng proyekto sa pagbuo ng gamot para sa sakit na dulot ng halimaw, hindi na nawala ang pag-asa ni Ekyong na buhay pa si Sangwong. Ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng Special Forces at palihim na sinundan ang grupo ng mga opisyal. Doon niya nalaman na sina Hyensu at Ayong na lamang ang natitirang dalawang experimental subjects para sa pagbuo ng gamot. Ang mga nauna sa kanila ay tuluyang napatunayang walang silbi at malapit ng dalhin upang lipulin.
Dahil naghinala siyang ang kanyang asawa ay isa sa mga unang espesyal na infected, agad na naghanap ng paraan si Ekyung upang makapasok sa loob ng Banziam base at hanapin ito. Tinakat niya ang isang major at pinilit itong isama siya sa loob ng drug development area. Doon, nasaksihan ni Ekyung ang isang eksperimento ng research team na tunay na walang makataong pamamaraan. Layunin nilang itala ang pagbabago sa estado at mga katangian ng isang infected kapag kaharap nito ang sarili nitong mga kamag-anak. Hinahayaan nilang saktan ng taong may monster disease ang sarili niyang pamilya, at bago pa ito tuluyang makagawa ng mas malalang hakbang, sinusunog nila ng buhay ang experimental subject. Samantala, bumalik tayo kay Hyenso. Sa sandaling pumayag siya sa parasitikong si Uy, ang dalawang wanted na individual ay diretsyong nagtungo sa military research site, balak na ibangga ang sasakyan sa mismong gate ng laboratorio. Ngunit hindi inaasahan, sa mismong sandaling iyon, biglang bumalik sa isipan ng parasite ang mga alaala ni Sangwok. Dahil dito, labis siyang nataranta hanggang sa mawalan ng kontrol at tuluyang maibalikta ang sasakyan. Ang mga katawan ni Hyenso at Yui Mayong ay kapwa tumilapon sa kalsada at malubhang napinsala matapos ang aksidente. Sa harap ng kawalang lakas ng kanilang wasak na laman, may isang bagay na napagtanto si Hyenso. Gaano man isipin ng mga halimaw na sila ay nakahihigit, sa huli ay hindi pa rin sila mabubuhay nang wala ang mga tao. Ayaw niyang mag-evolve at hindi niya kailangang maging bagong sangkatauhan. Nais ni Hyenso na manatiling tao habang buhay. Dahil dito, nagpasya siyang kusang sumuko sa militar upang tumulong sa operasyon ng pagbuo ng gamot. Siyempre, mariing tumutol si Ayong sa desisyong ito dahil galit siya sa mga tao, takot sa malulupit na eksperimento, at higit sa lahat, ipinagmamalaki niyang siya ang bagong sangkatauhan. Habang nagtatalo ang dalawa, naabutan sila ng militar at agad silang pinaulanan ng mga bomba at bala bilang dalawang mapanganib na halimaw. Samantala, bago tuluyang sumakay sa sasakyan upang makatakas mula sa road tunnel na pinamugarin ng mga halimaw, mabilis na pumulot ng baril si Yuno at itinago ito. Ginamit niya iyon upang takutin ang opisyal at pilitin itong ibalik siya sa Green Home upang hanapin ang kanyang kapatid. Matapos ang matinding pag-atake ng militar at ng mga magnanakaw, ang apartment building ay naging isang wasak at malungkot na lugar na punong-puno ng mga bangkay ng tao at halimaw na nakakalat sa paligid. Sa gitna ng mga gumuhong pader, natagpuan ni Yuno ang salamin ni Anhak at ang papel na nagtatala ng kalagayang medikal ng bawat isa, kung saan nakasaad na ang kanyang kapatid ay nasa yugto ng pagbabago, habang ang batang babae ay malungkot na umiiyak. Sa kisame, may isang malaking itim na kakon na patuloy na gumagalaw. Sa labas ng sasakyan, mabilis na nabawi ng mga sundalo ang kontrol. Bigla siyang sumugod papasok sa apartment, marahas na binugbog si Yuno, at iniutos na igapos ang lahat ng natitirang survivor at iwan ang mga ito sa loob ng gusali. Biglang may kakaibang tunog na umalangaw-ngaw mula sa madilim na sulok. Si Mrs. Miyang Sok ay nag-atubiling lumabas. Pagkakita sa estrangherang babae na tila sumulpat mula sa wala, ginamit ng sundalo ang shuttle bus upang diretsyong sagasaan siya, saka nagsindi ng apoy upang sunugin siya ng buhay. Sa mismong sandaling iyon, ang bulag na halimaw na minsang naging bangungot ng ika-14 na palapag ay ginamit ang matalim nitong braso upang tusukin ang ulo ng sundalo at pagkatapos ay kinapa ang susunod nitong biktima. Nang makita ito, ginamit ng grupo ang dati nilang karanasan at tahimik na umalis sa kanilang pinagtatagwan. Isang mabuting sundalo na buhay pa ang tumulong sa kanila upang makatakas mula sa atensyon ng halimaw. Isa-isa silang umakyat sa bus na nakaparada sa malapit, pinaandar ang makina, at mabilis na umalis, tinatakasan ang mga halimaw na humahabol mula sa apartment. Pagkatapos nito, isinama ng grupo ang isang malamig ang ugali at nasa gitnang edad na lalaki, at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa concentration camp. Samantala, si Hyenso, matapos ang aksidente sa sasakyan, ay dinala sa Banziam base upang isailalim sa eksperimento. Hinuberan siya ng mga tao, pinaliguan ng sariwang dugo, at pagkatapos ay pinakawalan sa isang silid na kasinlaki ng isang coliseum kung saan naroon ang isang higanteng halimaw. Dahil sa payat niyang pangangatawan at sa pagiging biktima ng karahasan sa paaralan noon, si Hyenso, kahit naging halimaw na, ay hindi pa rin kayang tapatan ang nilalang sa kanyang harapan. Mabilis siyang malubhang nasugatan at kinain ng taong iyon. Ngunit ang nakapagtataka, sa sandaling kinakagat siya nito, kapwa nila nakita ang mga alaala ng isa't isa noong sila ay tao pa. Lumabas na ang halimaw ay dating isang tennis player, ngunit sa kasamaang palad ay nagkaroon ng malubhang sakit na wala ng lunas.
Nang harapin nito ang mga alaalang nais nitong kalimutan, pinakawalan nito si Hyensu at nagmakaawang iligtas siya. Ngunit pagdating ng hazmat team, agad nilang pinaandar ang flamethrower at sinunog ang halimaw hanggang mamatay, habang humahagulgol ang binata. Humanga sa napakalakas na epekto ng unang pagpapakita ng bagong test subject, hindi napigilan ni Dr. Lim ang kanyang pag-uusisa at galit na kinausap si Hyensu. Nais niyang malaman kung ano ang ginawa ng binata at bakit ang isang red alert monster na nakapatay ng 12-dosenang sundalo ay natutong kontrolin ang sarili nito. Ngunit si Hyensu mismo ay hindi alam kung ano ang nangyari sa loob ng arena. Ang naitanong lamang niya kay Dr. Lim ay ang progreso ng paggawa ng bakuna, at sinabi sa kanya na nagawa na ang gamot, ngunit ito ay nawala. Upang muling malikha ang gamot, maaaring kailanganin ng espesyal na infected na si Hyensu na isakripisyo ang kanyang sarili para sa medisina, ngunit wala itong halaga para sa kanya. Ipinangako ni Hyensu na iaalay niya ang sarili sa pagsisikap sa pagbuo ng gamot sa Banziam. Samantala, si Ayong ay dinala rin sa laboratorio. Ngunit dahil sa kanyang karanasan noon, nagkunwari siyang patay upang pababain ang pagbabantay ng mga doktor. Nang wala nang nakapapansin, ninakaw ng parasite ang damit ng laboratorio at hinanap ang frozen storage room kung saan nakaimbak si Sangwak na nasa malalim na coma. Paglabas mula sa laboratorio kasama si Hyensu, nasalubong ni Dr. Lim si Aikyung na nagtatangkang pumasok. Nagpakilala siyang kaibigan ni Sangwak at kusang nag-alok na samahan ang bombero upang makita ang kanyang asawa. Matapos siyang dalhin sa lugar kung saan nakahiga si Sangwak, biglang inambus ng isang grupo ng mga sundalo ang doktor, inihagis siya, at kinaladkad palayo. Samantala, bumalik tayo sa paglalakbay ng grupo mula sa Green Home. Matapos ang mahabang biyahe na walang pahingahan, hindi na nakatiis ang batang si Yongsu at nakiusap sa sundalong si Chanyang na ihinto muna ang sasakyan upang makapagbawas siya. Ngunit pagkalabas pa lamang ng dalawang matanda sa sasakyan, si Jae-huan, ang duwag na lalaking nabaliw dahil sa kanyang itsura, ay biglang nagbago at pinisil hanggang mamatay ang munting batang si Suyong na nakatayo sa malapit. Agad siyang binaril at nasugatan ng malamig na si Uncle Hosang, at sinigawan ang lahat na umatras kahit nasasaktan. Lalong naging baliw ang halimaw. Ang dagandong ng sigaw nito ay napakalakas na tila pumuputok ang mga eardrum ng karaniwang tao. Habang abala ang halimaw sa walang tigil na pagsigaw, buong tapang na isinakripisyo ni Jisoo ang kanyang pandinig at nagsindi ng apoy upang sunugin ng buhay ang taong nasa kanyang harapan. Sa huli, nagtapos ang pag-atake sa hating gabi na may malaking kawalan sa panig ng mga tao. Pumanaw ang batang si Soyang, at malubharing nasira ang sasakyan. Dahil wala na silang masasakyan, naglakad ang grupo sa gitna ng gabi at sa wakas ay nakarating sa pinakamalapit na concentration camp na matatagpuan sa loob ng stadium. Doon, nagpaalam sina Uncle Hosang at ang sundalong si Chanyang sa lahat. Pagkatapos, nahati ang grupo sa tatlong magkakaibang landas upang maghanap ng kani-kanilang paraan para mabuhay. Kada rating pa lamang ni Sergeant Inoan sa barracks nang bigla siyang makatanggap ng utos na siya at ang buong Black Crow Platoon ay madidiskarga pagsapit ng hating gabi ngayong gabi. Labis ang kanyang galit sa desisyong ito kaya agad niyang hinarap si General Han upang alamin ang detalye. Doon niya nalaman na ang concentration camp ay hindi kasing ligtas ng iniisip ng lahat. Matapos ibunyag ang nakakagulat na katotohanan ito kay Sergeant Tak, binaril ng general ang kanyang sarili. Nabigla ang commander ng Black Crow Platoon at dali-daling hinalughog ang mga natitirang dokumento sa mesa, umaasang makakakita ng anumang pahiwatig tungkol sa pagiging pesimistiko ng kanyang mga nakatataas. Samantala, sa concentration camp sa stadium, kailangang dumaan ang unang grupo mula sa Green Home sa 2 hakbang ng inspection upang makakuha ng safety certificate na magbibigay daan sa kanilang pagpasok sa bagong tirahan. Ngunit sa kalagitnaan ng proseso, biglang inanunsyo sa loudspeaker ang pagkansela ng klasifikasyon at pinayagang pumasok ang lahat sa kampo ng sabay-sabay. Matapos mawalan ng malay dahil sa stun gun, nagising si Dr. Lim sa harap ng mausisa at puno ng pag-asang mga mata ng Prime Minister at ng mga taong nasa military command. Lumabas na natagpuan nila ang briefcase na naglalaman ng bakuna na nawala ng doktor, at kailangan nila si Dr. Lim na agad itong mabuksan upang maibigay sa kanila ang unang dosis ng gamot bago patuluyang magbago ang kanilang mga katawan. Ngunit salungat sa inaasahan ng lahat, nang buksan ang briefcase,
Ito ay ganap na walang laman dahil mula pa sa simula ay itinago na ni Dr. Lim ang bakuna. Galit na galit sa panlilinlang ng doktor, binaril ng Prime Minister ng South Korea ang kamay nito at saka pinindot ang buton upang magpalipad ng ilang missile patungo sa concentration camp sa stadium, upang pilitin si Dr. Lim na ibunyag ang kinaroroonan ng nakatagong gamot. Pumadyabi sa kalangitan ang mga missile na parang mga bulalakaw, ngunit hindi ito nagdala ng anumang hiling. Sa halip, winasak nila ang matibay na gusali at kumitil ng daan-daang libong buhay. Agad na nagkagulo ang buong stadium, at ang bawat isa ay gumawa ng lahat ng paraan upang makaligtas, habang sa screen ay makikitang 10,000 tao ang namamatay kada minuto. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Dr. Lim na ibunyag kung saan nakatago ang bakuna. Dahil dito, nag-utos ang Prime Minister na barilin siya. Ngunit bago pa makaputok ang baril, biglang sumugod ang Black Crow Platoon, pinagbabaril at pinatay ang buong grupo ng matataas na opisyal na naroon sa silid, at agad na kinansela ang utos ng pagpapalipad ng missile. Sa sandaling iyon, ibinunyag ng Prime Minister ang kanyang anyong halimaw at sinugod si Sergeant Huan. Ngunit sa kabutihang palad, dumating sa tamang oras ang kanyang kasamahang si Yong at nailigtas siya, at tuluyang pinatay ang Prime Minister gamit ang flamethrower. Pagkatapos nito, nilagyan ng Black Crow Group ng mga pampasabog ang mga silid-imbakan ng mga halimaw sa Banziam area at mabilis na umatras. Hindi kalayuan doon, tuluyan nang gumaling ang pisikal na katawan ni Sangwak dahil kay Ayong. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang wasakin ang mga kandado at palayain ang lahat ng halimaw sa Banziam bago pa sumabog ang bomba. Pagkatapos, nagtungo siya upang hanapin si Hyenso. Sa puntong iyon, halos mabaliw na si Hyenso dahil sa pagpapahirap ng research team. Ngunit wala nang balak si Ayong na iligtas siya. Iiwan niya si Hyenso upang masaksihan ang huling wakas ng sakam na sangkatauhan. Dahil itinulak sa sukdulan ng kanyang pagtitiis, nagbagong anyo si Hyenso bilang halimaw at nakipaglaban ng isa laban sa isa sa parasitikong nilalang. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Patuloy na nag-evolve si Yui Mayong at natutunan nitong pabuluan at palusoan ang mga galami sa katawan ni Hyenso, kaya't napawalang bisa ang kapangyarihan ng pangunahing tauhan. Samantala, si Ekayong, matapos akayin ni Dr. Lim, ay natagpuan ang silid kung saan nakaimbak ang katawan ng kanyang asawa. Ngunit taliwas sa dati nating nakita, nakadilat ng malaki ang mga mata ni Sangwak, at ang lahat ng tubo na nakakabit sa kanyang katawan ay nabunot na, nag-iwan ng dugo sa kabuuan nito. Sumisigaw siya ng marahas habang nakikita ang kakaibang anyo ng taong kanyang minamahal. Biglang nakaramdam ng panganganak ang bomberong si Ekayong. Ang ilang linggo pa lamang na tiyan niya ay biglang lumaki, at ang sanggol sa loob ay marahas na gumagalaw, dahilan upang mangitim siya sa sobrang sakit. Sa sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng tikel ng bomba na umaalingaw-ngaw sa silid. Batid na may masamang mangyayari, kinailangan ni Ekyong na tiisin ang sakit at humanap ng paraan upang makatakas mula sa research area. Habang tumatawid sa ibabaw ng glacier, bumilis ng 10 beses ang kanyang panganganak. Pumutok ang panubagan, at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay pilit na lumalabas habang siya ay namimilipit sa matinding sakit ng panganganak. Hindi kinaya ng yelo ang bigat sa ibabaw nito at ito ay nabasag, dahilan upang kapwa lumubog si Ekayong at ang kanyang anak sa nagyayelong tubig. Dahil sa matinding sakit ng kanyang tiyan at sa napakalamig na temperatura ng tubig, tuluyang nawalan ng malay ang bomberong si Ekayong at unti-unting lumubog sa kailaliman ng ilog. Ngunit ang batang halimaw sa kanyang sinapupunan ay iniunat ang mahabang pusod nito at kumapit sa pampang, saka hinaila paitaas ang sarili at ang kanyang ina hanggang makaahon sila sa ibabaw. Sa stadium, natapos na ang biglaang pag-atake. Si Anyo, na bahagyang nakakabawi pa lamang, ay pailay na naglakad upang tingnan ang kalagayan ng kanyang mga kasamahan. Sa malapit, natagpuan niya si Jisoo na mahigpit na yakap ang batang si Yongso. Pareho pa silang buhay, ngunit ang binti ni Jisoo ay nabutas ng isang pako. Gayunpaman, hindi rin ligtas ang lugar na kanilang kinalalagyan. May mga bitek nang lumilitaw sa pader sa kanilang harapan. Sa lalong madaling panahon, maaari itong gumuho at bumagsak sa magkapatid. Nang makita ito, ginaising ni Jisoo ang bata at pinilit si Yongso na tumakbo palayo sa mapanganib na lugar, habang pinili niyang manatili roon at ibaon ang sarili sa lugar na iyon. Sa wakas,
dumating ang Black Crow Rescue Team sa stadium at agad na kumilos upang iligtas ang mga survivor. Ginamit nila ang isang malapit na estasyon ng subway bilang kanilang bagong kanlungan. Doon nila nakilala ang grupo ni G, at sama-sama silang bumuo ng isang bagong komunidad upang labanan ang pandemya. Makalipas ang 337 araw mula nang sumiklab ang monsterization outbreak, naging matatag na ang buhay ng komunidad na naninirahan sa subway station. Mayroon silang supervisory team na namumuno at nagbabantay sa mga gawain ng komunidad. Kasama sa team na ito ang isang security force na laging nakapwesto sa mga pasukan upang pigilan ang anumang pag-atake ng halimaw mula sa labas. Upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa bagong komunidad, araw-araw na nagsasagawa ng roll call at inspection ang security team. Ang sinumang tumatakas o nagpapakita ng senyales ng impeksyon ay agad na pinakikitunguhan. Bukod dito, ang mga malulusog na lalaking nakapaglingkod na sa militar ay kailangang magpalitan sa pagpunta sa ibabaw upang maghanap ng pagkain, tubig, at gamot para sa lahat. Gayunpaman, ang tila mapanganib na trabahong ito ay hindi inaasahang naging isang pribilehiyo para sa mga masisipag at may ambag sa komunidad, dahil may karapatan silang kumuha ng mga bagay na nais nila at hanapin ang mga gamot na kailangan nila. Dahil dito, maraming duwag na hindi kwalipikadong lumabas ang naiinggit at may sama ng loob sa surface mission team. Sina Sang Jin at Dong Ji ay dalawa sa mga taong ito. Matapos silang alisin sa karapatang sumama sa mga misyon, nakiusap sila kay Captain G na mamagitan sa supervisory team upang muli silang payagang lumabas. Agad namang pumayag si Captain G kapalit ng pagmomonitor nila sa lahat ng galaw ni Yuno. Tungkol naman sa grupo mula sa Green Home, makalipas ang mahigit isang taon, lubos na nagbago ang lahat. Hindi na ang masungit at inosenteng batang babae si Yuno, kundi isa ng malamig na dalaga. Iniiwasan ng buong komunidad at udyok ng matinding pagnanais na mahanap ang kanyang kapatid, madalas tumatakas si Anyo mula sa supervisory team, ginagamit ang mga misyon bilang dahilan upang makabalik sa dati nilang apartment building. Napansin ni Sang Jin at Dong Gi si Yuno na naghahanda ng umalis, kaya nagkatinginan sila at palihim na sinundan ang dalaga patungo sa ibabaw. Sa kalagitnaan ng daan, natuklasan nilang sinusundan din sila ng simpleng isip na si Junil. Sa pag-iisip na maaari nila itong gawing panangga sakaling makatagpo ng mga halimaw, pinayagan ng dalawang duwag na sumama si Junil. Hindi alam ni Yuno na may tatlong lalaking sumusunod sa kanya, patuloy niyang sinundan ang bakas ng mga pulang laso tulad ng nakasanayan, umaasang matatagpuan ang taong minsang nagligtas sa kanya. Sa daan, matapos makakita ng napakaraming convenience store at mga pagkaing maaari pang kainin, naging sakam si Sanang. Nais niyang angkinan ang rutang natuklasan ni Anyo. At upang magawa iyon, kailangan nilang patayin siya ni Dong Ji. Ayaw makisangkot sa pagpatay, humiwalay si Junil sa grupo at naglibot-libot hanggang sa tuluyang maliga sa isang napakagandang greenhouse area. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang magandang dalagang tila isang anghel. Hindi niya napigilan ang sarili at iniunat ang kamay upang gisingin ito. Ngunit kakaiba ang nangyari. Sa sandaling mahawakan niya ito, nanlumo ang simpleng isip na lalaki at nagsimulang mabulok ang kanyang balat. Samantala, nililibot ng surface mission team ang lugar upang magdagdag ng gasolina at bala, at maghanap ng pagkain. Habang hindi nakatingin ang kanyang mga kasamahan, palihim na nagtungo si Sergeant Yong Sok sa University Hospital upang maghanap ng gamot para sa kanyang kasintahang si Jin A. Ang mga natitirang tao sa residential area matapos umalis ang mission team ay inatasan ni Captain G na ayusin ang electrical room sa labas ng gusali. Habang abala ang buong koponan sa pagtatrabaho, biglang tumakbo palayo ang ina ng simpleng isip na si Junil. Takbo siya ng takbo hanggang sa makatapak siya sa isang mina na ginagamit para manghuli ng mga halimaw at nagpakita ng unang mga sintomas ng impeksyon. Patuloy ang pagdurugo ng kanyang ilong. Upang iligtas ang matandang babae, dumating sina Sergeant at Juan kasama ang supervisory team upang humanap ng pinakaligtas na paraan para i-defuse ang bomba. Samantala, si Anyo, dahil sa matindi niyang survival instinct, ay paulit-ulit na nakaiwas sa mga putok ng baril ng kanyang dalawang kapitbahay at tumakas papasok sa isang bodega. Doon naman, nagkaharap sina Dong Ji at Sang Jin at ang magandang dalaga mula sa greenhouse. Taliwas sa malasantong anyo nito, isa pala siyang halimaw na may kakayahang kontrolin ang isipan at pabuluhan ang laman ng sino mang humawak sa kanya. Mabilis niyang minanipyala ang dalawang duwag at makasariling lalaki upang saktan ang isa't isa, at pagkatapos ay tumungo upang iligtas si Yuno na kasalukuyang inaatake ng mga halimaw na yari sa semento.
Muli, nailigtas si Yuno ng may pulang armband. Sumigaw siya ng pangalan ng kanyang kapatid at nakiusap kay Unok na magpakita. Ngunit walang Unok doon. Ang nasa kanyang harapan ay isang estrangherang babae na may suot na pulang banda, at sa tabi nito ay isang pangit at nangingisay na halimaw. Sa lupa, nakahandusay ang bangkay ni Sangjin. Tinawag ni Yuno ang dalaga upang lumapit sa kanya at makaiwas sa mapanganib na halimaw. Hindi niya alam na ang babaeng nasa harap niya ang mismong amo nito. Mas lalong kakaiba dahil tila napakaraming alam ng estrangherang babae tungkol kay Yuno, bago ito tuluyang umalis kasama ang kanyang grupo ng mga halimaw. Patuloy nitong sinisisi si Yuno sa pagkawala ng lahat ng bagay. Mahigit isang taon matapos umalis sa grupo ng Green Home, ang malamig na si Uncle Hosang ay mayroon ng bagong kasama, isang dalagang nagngangalang Honey. Namumuhay silang dalawa araw-araw na gumagala sa mga eskinita ng Seoul malapit sa settlement ng subway station. Ang malakas na pagsabog ng bomba sa labas ng stadium ay nagdulot ng red alert. Bagaman sa kabutihang palad ay walang nasawi o nasirang ari-arian, ang ingay ay tiyak na aakit ng daan-daang halimaw sa lugar. Batid ang bigat ng sitwasyon, napilitan ang surface mission team na iwan ang nawawalang si Sergeant Yong Suk at agad na tumugon sa emerhensya. Sa pamumuno ni Sergeant Yong, pinasabog ng grupo ang isang gas station na nasa pinakamalayong distansya hanggat maaari at pinuksa ang mga halimaw na papalapit. Naging matagumpay ang plano, at pansamantalang naging ligtas muli ang subway station at ang stadium. Matapos aksidenteng makatapak sa mina, labis na nagsisi ang matanda at inamin na siya ay nahawahan na at hindi na magtatagal ang kanyang buhay dahil sa kanyang kanser. Bago niya lisanin ang mundong ito, nais niyang makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Upang mapanatag ang kanyang kalooban, nangako si Soldier Park Chan yung nahahanapin ang simpleng isip na si Junil at ibabalik ito. Sa kabutihang palad, habang pauwi, natagpuan ng surface mission team si Junil na nakahandusay malapit sa settlement at agad siyang dinala sa infirmary. Habang sinusuri ang kalagayan niya, napansin ni na Dr. Lim at Private Chanyang ang isang napakakakaibang sugat sa kanyang kanang braso. Bilang pag-iingat, nagpa siya ang doktor na panatilihin muna si Junil sa infirmary para sa mas masusing obserbasyon. Ngunit habang mas tinatitigan niya ang sugat, lalo niyang nararamdaman na hindi ito pangkaraniwan. Kumuha si Dr. Lim ng sample ng dugo ni Junil upang suriin sa ilalim ng mikroskopyo. Laking gulat niya nang matuklasan na malaki ang posibilidad na ang lalaking ito ay naging halimaw na. Agad siyang bumalik sa infirmary upang hanapin si Junil, ngunit hindi na niya ito matagpuan kahit saan. Lumabas na nang magkamalay si Junil, agad siyang umuwi upang hanapin ang kanyang ina, ngunit wala niya itong makita. Nang makita niya ang batang si Yong-soo na nakatayo sa malapit, hirap siyang nagtanong kung nakita ba nito ang kanyang ina. Ngunit walang galang na sinabi ng bata na ang kanyang ina ay naging halimaw na at maaga o huli ay papatayin din ito ng lahat. Pagkarinig nito, tumakbo si Junil palabas at malakas na kinatok ang pintuan sa harap, sumisigaw na gusto niyang makita ang kanyang ina. Sakto namang dumating si Dr. Lim at muli siyang dinala pabalik sa infirmary. Habang naglalakad, tinanong siya ng doktor kung sino ang mga nakasalamuhan niya sa surface. Ngunit dahil may kapansanan sa pag-iisip si Junil, hirap siyang makipag-usap. Ilang putol-putol at walang malinaw na salitang paglalarawan lamang ang nasabi niya tungkol sa nangyari noong umagang iyon, bago siya muling tumakbo upang maghanap ng paraan para makita ang kanyang ina. Mabilis siyang pinatulog ng doktor at sinuri kung may sintomas ng pagiging halimaw, ngunit wala siyang nakitang kahit ano. Labis na nagulat si Dr. Lim sa reaksyon ng katawan ni Junil, kaya sinubukan niyang turukan ito ng isang epektibong stimulant upang matrigger ang proseso ng pagiging halimaw. Samantala, sa grupo ng Black Crow, kahit naprotektahan nila ang stadium mula sa mga halimaw, nangangahulugan naman iyon na kinailangan nilang iwan si Sergeant Yong-suk sa surface. Nang gabing iyon, sinubukan ng team na hanapin ang signal ng kanilang kasamahan, ngunit wala silang nakuha. Pagod na pagod ang lahat matapos ang paglipol ng mga halimaw noong umaga, kaya marami ang nag-alinlangan sa planong bumalik upang hanapin ang Sergeant. May ilan ding naniniwala na malamang ay tumakas na si Yong-suk. Gayunpaman, si Sergeant Yang ay nananatiling matatag ang paniniwala na si Sergeant Choi ay hindi duwag na tao. Nagtanong-tanong sila kung saan-saan upang makahanap ng mga pahiwatig, at nalaman nila na bago pumunta sa surface mission, nangako si Yong-suk sa kanyang kasintahang si Jin-A na maghahanap siya ng gamot para sa karamdaman nito. Dahil dito, malaki ang posibilidad na ang kanyang pagkawala ay may kaugnayan sa pangakong iyon. Pagbalik mula sa infirmary ni Dr. Lim,
Hindi inaasahang nakasalubong ni Private Chayong si Father Peter. Ibinunyag ng pari na noong umagang iyon, sumunod si Junil kina Sang-jin at Dong-jae kay Yuno papunta sa surface. Ngunit pagbalik nila, nawawala na ang dalawa at si Junil ay sugatan at walang malay. Nangamba si Chanyang na maaaring nakasalubong ng grupo ang mga halimaw sa daan, kaya sinundan niya si Yuno pababa sa sewer area. Noong una, inakala niyang muli na naman itong tatakas patungong surface ng walang pahintulot, ngunit napag-alaman niyang bumisita lamang ito upang pakainin ang isang maliit na kuting. Gayunpaman, nalaman ni Chayong ang tunay na dahilan kung bakit madalas magsagawa ng hindi autorisadong misyon si Yuno sa surface. Gusto niyang mahanap ang halimaw na may hawak na pulang laso na nagligtas sa kanya maraming taon na ang nakalilipas. Naalala pa ni Chayong ang araw na iyon nang atakihin ng mga halimaw ang asawa ni Captain G at si Yuno. Pareho silang malubhang nasugatan, ngunit si Yuno lamang ang nakaligtas, at ang kanyang mga sugat ay binalutan ng halimaw na may pulang laso. Ito ang dahilan kung bakit labis ang galit ni Captain J kay Onyo at patuloy niyang pinaniniwalaan na ang dalaga ang pumatay sa kanyang asawa. Biglang lumitaw ang monster na babae na may pulang laso sa braso sa pasukan ng sewer, nangangakong ituturo kay Yuno kung nasaan ang kanyang kapatid kung susundin siya. Na-curious sa alok, naghahanda si Onyo na hawakan ang nakamamatay na kamay ng babae nang biglang dumating si Ikyang. Gamit ang baril, pinigilan ng dating firefighter ang monster na babae at agad siyang dinala palayo. Sa bahay sa tren, muling nagkita si Yuno Hurley sa isang lumang kakilala at dali-daling hinabol si Aikyong, umaasang magtatanong tungkol sa kanyang kapatid na si Unok. Nakita ito ni Chayong at agad rin niyang sinundan si Onyo, tumakbo diretso papasok sa gubat sa harap nila. Dumilim na, ang malalim na gubat ay puno ng mga halimaw, at nawala si Aikyong nang walang bakas. Sinubukan ni Chayong na kumbonsihin si Onyo na huminto bago mailagay ang sarili sa panganib, ngunit ayaw makinig ng matigas ang ulo na dalaga. Muling tumakbo si Yuno pasulong, na sa huli ay nagdulot na parehong nahulog sila ni Chayong sa isang komplikadong bitag na nakapwesto sa gitna ng gubat. Salamat sa talino ni Chayong, ligtas silang nakalapag sa ilalim ng hukay, naiwasan ang mga matutulis at nakamamatay na Spike. Samantala, bagong gising mula sa stimulant drugs ni Dr. Lim, pumunta si simpleng isip na si Junil sa isolation room upang makita ang kanyang ina. Sa buong pagkabata, palaging nagdusa si Junil at walang magawa upang iligtas ang kanyang ina mula sa karamdaman. Sanay na siya sa mga kasinungalingan na ang kanyang ina ay mas malusog at ganap ng gumaling. Kaya nang marinig niyang ipagyayabang ng kanyang ina ang kanyang kalusugan, alam niya na tinatangkang lang siyang panataguhin nito. Ngunit mabuting anak si Junil. Ngayon, may paraan na siya upang matulungan ang kanyang ina. Binigyan niya ito ng bote ng herbicide, sapagkat tanging kamatayan lamang ang makakawala sa sakit at paakit. Mahirap ito, alam ni Junil. Kaya pinilit niyang buksan ng malapad ang bibig ng ina para mabilis itong mainom. Ngunit ang proseso ng transformasyon ang gintong oras ng monster, kung saan nasa pinakamataas ang kakayahan nitong mag-regenerate. Hindi namatay ang ina mula sa herbicide. Nabaliw si Junil nang makita niyang muling bumangon ang babaeng pinatay niya. Kinuha niya ang pako sa pinto at paulit-ulit na sinaksak ang kanyang ina, nagtatangal at humihiyaw sa galit hanggang sa sumabog ang buong katawan niya, dumampi ang dugo at laman sa paligid. Nag-aalala si Dr. Lim na nawasak ang experimental subject, kaya sinabi niya kay Sergeant Juan ang buong kwento. Ngunit hindi iniintindi ng commander ang katotohanan. Ang mahalaga sa kanya ay kung paano mapanatili ang kaayusan sa residential area at ang paniniwala ng karamihan. Dahil dito, sinunog ni Sergeant Tak ang isolation room, tahimik na tinatanggal ang lahat ng bakas ng kakilakilabot na pagpatay na naganap ilang minuto lamang ang nakalipas. Lumipas ang 24 na magulong oras, sumikat ang araw, at dumating ang bagong araw. Bumalik si Captain G sa bahay matapos ang mahabang gabi ng trabaho. Hinanap niya ang kanyang personal na notebook at hinaplos ang larawan ng kanyang pamilya mula noon. Biglang pumasok si Yol, pinagkakatiwala ang kasama ng kapitan, kaya mabilis niyang itinago ang item. Sa pamamagitan ng loudspeaker, inihayag ni Sergeant Tak na kagabi, nagkaroon ng seizure ang ina ng simpleng isip na si Junil at napatay ang kanyang anak. Ang mga katawan nila ay inasikaso na ng supervisory team. Pagkarinig ng nakakagulat na balita, agad na tumakbo si Captain G sa isolation area upang hanapin siya. Maliwanag na kahapon, nangako siyang tutulungan ito. Kahapon, sinabi niyang kusang lamang iiwan ang lugar. Ngunit sa umaga, gumuho ang lahat. Ngunit hindi lamang si Junil at ang kanyang ina ang nawala mula sa settlement, kundi pati na rin sina Sang-jin, Dong-ji, Park Chong-yong, at Onyo ay nawala ng walang bakas. Walang gwardya ang nag-record sa apat na ito na dumaan sa pangunahing gate. Naghihinala ang supervisory team na may isa pang lihim na labasan sa residential building,
kaya hinati-hati sila para hanapin ito sa bawat sulok. Natagpuan ni Sergeant Tak si Captain G at inutusan siyang ibunyag ang pangalawang daan palabas patungong surface pagkatapos ng main gate. Ngunit hindi nakikipagtulungan ang babae at tila may tinatago. Samantala, sina Chongyong at Anyo, na naipit sa malalim na hukay ng halos isang araw, ay hindi pa rin nakahanap ng paraan palabas. Wala silang kapangyarihang baguhin ang kasalukuyan, kaya napagpasyahan ni Yuno na buksan ang kanyang damdamin kay Chongyong tungkol sa taong matagal na niyang hinahanap. Labis niyang hinahangad na muling makita ang kanyang kapatid, kahit pa naging nakakatakot na halimaw na ito. Biglang ibinaba ang isang lubid sa ilalim ng hukay. Magkatuwang, umaasa sa isa't isa, dahan-dahan nilang naakyat ang bitag. Ngunit pagkapunta nila sa itaas, sinalakay sila ng isang halimaw ni Cold Uncle Hosang. Ayaw makialam sa mga estranghero, pinalayo sila ni Hosang. Tanging si Honey lang ang humanga kay Chongyong at iginiit na dalhin siya sa kanilang bahay. Ngunit matapos mahulog sa hukay kagabi, malubha ang pinsala sa binti ni Chongyong, kaya nahirapan siyang makabalik sa settlement kasama si Yuno. Kaya napagpasyahan ni Yuno na gamitin siya bilang pain para maantig si Han at mapagamot. Sa hindi inaasahang pangyayari, pinilit sila ni Hong na pumasok sa warehouse para pigilan silang maging mga halimaw. Sa hating gabi, biglang binuksan ni Honey ang pinto at pinalaya si Anyo habang siya ay nag-aalaga at humiga sa tabi ni Chongyong. Hindi nagtagal, nagising ang binatang sundalo. Nang makita niyang nawala ang kanyang kasama, magaan niyang pinasalamatan si Honey at hiniling na pauwiin siya. Ngunit hindi pwedeng bitawan ni Honey ang kanyang reheng, kaagad. Nilagay niya sa harap ni Chongyong ang isang mangkok ng kakaibang asol na tubig at sinabi na kailangan niyang inumin ito bago siya makaalis. Samantala, nalaman natin kay Ikayong na ang batang babae na may pulang laso ay ang anak na ipinanganak ng firefighter sa yelo noong mga panahong iyon, dahil dala nito ang dugo ng halimaw mula sa sinapupunan. Kahit noong bata pa, taglay na niya ang maraming kakaibang kakayahan, kabilang ang pagpapabilis ng proseso ng transformation sa tao sa simpleng hawak at kontrol sa mga halimaw. Dahil natatakot na makasama sa panganib ang iba pang human settlements, wala nang ibang pagpipilian si Aikyong kundi ikulong ang kanyang anak sa barko na nakalutang sa ilog. Alam niyang naging sobra ang tindi ng kanyang kaparusahan sa anak at naupo sa lupa, labis ang sakit. Dati, masaya ang buhay nila ni Aikyong kasama ang kanyang anak. Ngunit isang araw, natuklasan ng mga survivors ang barko at sinubukan silang habulin at lipulin ang pamilya ni Aikyong. Dahil walang magawa, sinubukan ng mga pervert na barilin at patayin ang kanyang batang anak. Sa sandaling iyon, ang maliit na katawan, na pinaputukan ng maraming palaso ng mga kontrabida, ay biglang nagbago. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang batang 2 o 3 taong gulang ay lumaki at naging isang dalaga. Agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan para gawing mga halimaw ang kanyang mga kaaway at kontrolin sila na manakit ang isa't isa. Mula noon, ganap nang nagbago ang pananaw ni Aikyong sa bata. Nakikita niya ang anak bilang isang panganib, isang banta na maaaring pumatay sa sangkatauhan. Habang nag-iisip ng malalim, biglang napansin ni Ikayong na nasusunog ang barko. Dali-dali siyang pumasok sa silid para iligtas ang bata at hanapin ang daan palabas. Hindi niya alam na sa plano niya, gamit ang kakayahan ng bata sa mind control, matagal nang nababasa ng batang babae ang pinakamalalalim na iniisip ng kanyang ina. Alam nito na takot si Aikyong sa kanya at gusto niya itong mawala sa mundong ito, ngunit nakatali pa rin siya sa pagmamahal bilang ina. Kaya, naman, magiging pinakalohikal na dahilan ang apoy ngayon para sa bata at kay Aikyong na makalayo sa isa't isa. Biglang nahulog ang maliit na babae mula sa bangka patungo sa ilog. Nang makita ito, agad siyang tumalon para habulin siya. Ngunit matapos ang mahabang paghahanap, hindi niya matagpuan ang bata. Sa subway station settlement, sunod-sunod ang mga pangyayari. Natanggap niyang ang Morse code SOS mula sa nawawalang Sergeant Choi at natukoy ang kanyang lokasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan ni Dr. Lim na malamang ay nahawaan na ng monster disease si Sergeant Tak at nagpapakita ng sintomas ng PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, kaya napagpasyahan niyang gamitin ito bilang bargain para makipagnegosasyon sa commander. Panatilihin niya ang mental illness ni Juan bilang lihim kapalit ng pagdala ng Sergeant kay Dr. Lim pabalik sa test area. Matapos ang insidente ni Junil, hindi nakatulog ng maayos ang doktor dahil ang monetization process na akala niya ay hawak niya sa isip ay nagkaroon ng butas. Kapag nakabalik sa Banzium, maaari niyang isagawa ang pananaliksik at makahanap ng paraan para kontrolin at pabagalin ang monetization process sa mga tao, o sa madaling salita, makagawa ng gamot para lumikha ng special infected individuals. Matapos palayain mula sa warehouse ni Hoangs, naglalakad si Yuno sa dilim, hinahanap ang dating kapitbahay.
Hindi inaasahan, muli niyang nakatagpo ang batang babae na may pulang laso at handa na siyang tanungin si Aikyung nang biglang itulak siya ng taong nasa harap niya, nahulog sa malalim na hukay, akala niyang matutuklap siya sa lupa. Nasadyop si Onyo ni Hyensu sa anyong halimaw. Balik tanaw sa panahon ng ipanganak ang kanyang unang anak sa malamig na yelo. Nakita ang itim na halimaw na sanggol na nilulon ang umbilical cord, gusto niyang patayin ito pero hindi niya magawa. Napagpasyahan ni Aikyung na iwan ang kanyang anak, hayaang mabuhay o mamatay sa sarili. Dumating si Hyensu pagkatapos ng laban kay Ayong sa glacier. Dahil naiintindihan ng bata, tinulungan niya itong makaligtas at sabay nilang nilikha ang isang mainit na tahanan. Matapos ng ilang panahon, narinig ni Aikyung ang tungkol sa kanilang kinaroroonan at pinuntahan ang dalawang lalaki dahil palagi niyang pinagsisisihan na iniwan ang anak at pinadala ang dugo ng halimaw mula sa kanyang sinapupunan. Kaya nang makita niyang lumaki ang bata na parang normal na tao, ramdam niya na nabunot ang mabigat na pasanin at dinala ang bata sa bangka para manirahan kasama niya. Sa wakas, naranasan niya ang payapang araw kasama ang pamilya. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Aikyung, palagi siyang nag-aalala at natatakot na balang araw ay sumabog ang monster blood ng anak. At tiyak, noong araw na minamaltrato ng mga kontrabida ang bata, nawala ang minamahal niyang sanggol, naiiwan lamang ang isang mamamatay tao na halimaw na naghihintay saktan ang sangkatauhan. Sa kasalukuyan, matapos itulak sa kailaliman ng maliit na babae, nasadyop si Onyo ni Hyensu. Ngunit ang batang nasa harap niya ay wala ni balak na kamustahin siya. Iniligtas siya noon lamang sa aksidente o sa subway station isang taon na ang nakalipas, dahil sa kabutihang loob noon. Ngayon, dalawa na silang ganap na magkaibang species. Nang makita si Yuno na matigas ang loob na tumakbo patungo sa kanya, ginamit ni Hyensu ang kanyang braso para gumawa ng matalim na linya bilang babala. Ngunit labis na matigas ang ulo ng babae. Habang mas ipinagbabawal ni Hyensu, mas tumatakas si Yuno, ayaw niyang masayang ang buhay sa halimaw. Dumating si Uncle Hosang na malapit lang, tumakbo upang pigilan siya at itaboy si Hyensu kasama ang batang may pulang laso. Ang katotohanan ay malinaw na, walang liunok, ang palaging lihim na Nagel iligtas at sumusuporta kay Onyo mula pa noong simula, palaging si Hyensu iyon. Pabalik, tinanong niya ang maliit na babae kung bakit niya siya saktan at natutunan na galit ang bata kay Onyo at sa lahat ng tao. Dahil kay Yuno at sa tao, maraming kaibigang halimaw ang pinatay, sinaktan, sigawan, at pinalayas, iniwan siyang mag-isa. Ngunit isa pang malaking dahilan ng kanyang galit sa tao ay dahil sa kanyang ina, si Aikyung. Kaya sinunog niya ang bangka at pati na ang kanyang ina. Gusto niyang managot ang sangkatauhan sa kanilang ginawa. Sa bahay ni Aikyung, napalilibutan na ng muebles at naglalagablab na apoy ang apat na panig. Kahit dati siyang firefighter, wala na siyang paraan para iligtas ang sarili. Nawalan ng anak at fiancé, wala nang dahilan si Aikyung para mabuhay, kaya bumagsak siya sa tabi ng pile ng tela, dahan-daang sumuko sa kamatayan. Biglang lumitaw ang maliit na halimaw, ang matalik niyang kaibigan, na nagmamadaling humanap ng paraan para iligtas si Aikyung. Nang marinig ni Hyensu ang pag-amin ng bata, dali-dali siyang tumakbo sa bangka at matagumpay na nailigtas ang maliit na halimaw at ang dating kasama niya. Nagising si Aikyung at muling bumaha ang pagsisisi sa kanyang isip. Wala talaga siyang karapatang maging ina. Dahil lamang sa sariling takot at pangamba, pinalaki niya ang anak na maging kasing baluktot na ngayon. Siya ang nagbago rito upang maging halimaw. Narinig ito, tumugon si Hyensu na kami at ang iba pang halimaw ay hindi mas nagkasala kaysa sa tao. May puso, damdamin, at kamalayan din kami dahil, sa huli, parehong nagmula sa iisang pinagmulan. Samantala, si Uncle Hong, pag-uwi mula sa gabi ng pangangaso, nakita ang kanyang tolda na patuloy na nanginginig. Natakot na baka nakita na siya ng mga halimaw, tumakbo si Hong nang mabilis papasok sa bahay, at laking gulat niya nang makita si Honey na pilit pinapakain si Chongyong, ang mukha niya namumula at ang bibig ay bumubula ng puti. Lumabas na habang wala sina Onyo at Hosang, binigyan ng baliw na babae si Chonyang ng sobrang dami ng hallucinogenic mushrooms, halos patayin siya. Nang makita ito, nagpunta ang uncle para kumuha ng halamang gamot para i-detoxify si Chongyong. Kasabay nito, naghahanda si Sergeant Yang kasama si Dr. Lim at ang kanyang malalapit na kapatid para pumunta sa Banziam upang hanapin si Sergeant Yongsok. Habang nasa kalagitnaan ng kalsada, biglang sumigaw ang doktor na kailangan niya tumigil para sa banyo. Ngunit sa totoo lang, palihim siyang kumuha ng sample mula sa halimaw na naghihintay. Biglang inatake ng kawan ng rock monsters ang grupo.
Dahil sa talino ng Black Pro Team, mabilis na nakatakas ang caravan. Ngunit labis itong ikinagulat ni Dr. Lim dahil sa kanyang pananaw, ang mga tao na napunta sa estado ng monstization ay ganap na nawawalan ng kakayahang makilala ang isa't isa. Hindi nila makikilala ang isa't isa, paano pa makikipagtipon ang isang species sa isang lugar. Subalit, ang grupo ng rock monsters kanina ay hindi lang nag-operate ng magkakasama, kundi alam din nilang atakihin ang parehong target. Sa paglimot sa kakaibang pangyayari kanina, diretso nang nagtungo ang grupo sa Banzium Laboratory. Dito, hinati sila sa dalawang grupo. Si Sergeant Yang Hu at Sergeant Suk Chan ang mag-e-escort kay Dr. Lim sa laboratorio. Samantalang si Sergeant Seo Jin at ang natitirang mga kapatid ay hahanap kay Sergeant Yong Sok. Pagkaalis ng pinaka-elite na squad ng Black Crows, nangyari ang hindi inaasahan sa settlement. Biglang may malakas na tunog mula sa loob ng sewer at patuloy na naglalabas ng urgent warnings ang mga telepono ng lahat na may halimaw sa lugar. Agad na nag-convince si Sergeant Tak ng espesyal na roll call upang kontrolin ang bilang ng tao sa settlement at inanunsyo na pamamahalaan niya ang lugar ayon sa diktadura. Sino mang nahawaan at sino mang nagtatago ng nahawaan ay agad papatayin. Lahat ng supervisory team ay gumawa ng cuts upang patunayan na hindi sila nahawaan, maliban kay Sergeant Tak. Dahil hindi niya gusto ang commander na ito, nagsalita si Captain G, at ipinilit na putulin din ang kamay upang patunayan ang kanyang kalusugan. Sa Juan, bagamat nag-aalinlangan, gumawa pa rin siya ng malalim na hiwa para inspeksyonin ng lahat. Dahil dati nang nahawaan, natural na unti-unting gumaling ang sugat niya. Ngunit sa pinaka-importanteng sandali, biglang namatay ang ilaw sa lugar. Ginamit ni Captain G ang kaguluhan mula sa power outage, tumakbo pabalik sa kanyang kwarto, kinuha ang flashlight, at maingat na binuksan ang secret door. Si Sergeant Seo Jin, sumusunod sa tracking device ni Yong Sok, ay dahan-daang lumalalim sa Banzium area. Kahit armado siya ng lubusan, ramdam pa rin niya ang matinding kaba sa lugar na ito. Mayroong isang bagay na nagkukubli dito, palihim na nagmamasid sa mga sundalo. Ang nakakatakot na nilalang na ito ay mabilis na nilamon ang isa sa dalawang sundalo na kasama niya at hinayla ang buong grupo sa isang nakamamatay na silid. Hindi rin maganda ang sitwasyon para kay Sergeant Yong, na ang team, kahit pinamumunuan ni Dr. Lim, ay nahirapan dahil sa pagsabog ilang taon na ang nakalipas na nagdistorbo sa mga daanan, kaya mas mahirap kaysa dati ang paghahanap sa laboratory. Ngunit ang paghahanap ng daan ay maliit na problema lamang dahil kung nasaan sila ay Banzium, ang Monster Research Center. At ang nakatago dito ay hindi lang karaniwang mga halimaw, kundi napakaraming special infected individuals na patuloy na nagbabago. Habang patungo sa laboratory ni Dr. Lim, aksidenteng nakita ng grupo ang isang malaking puso ng halimaw na may mga ugat na kasing kapal ng electrical wires na mahigpit na nakabalot sa paligid ng pader. Patuloy na nag-i-evolve ang mga halimaw. Dati silang tao na nagbago bilang mga halimaw, at ngayon muling binabago ang kanilang genetic code dahil sa natural selection. Labis ang pagkabigla ni Dr. Lim sa tuklas na ito kaya nagdesisyon siyang manatili sa silid ng malaking puso upang pag-aralan ito, habang hinihikayat ang mga sundalo na agad bumalik sa entrance ng building upang hanapin ang group number 2. Samantala, si Chong Yong, matapos inumin ang antidote, ay pinalad na nakatakas sa kamatayan. Ayaw niyang palayasin ang mga tao agad matapos iligtas ang kanyang buhay. Iniimbitahan ni Hong sina Anyo at Chanyong para sa isang maliit na pagkain bago bumalik sa settlement. Ngunit bago pa man sila makahawak ng chopsticks, nakita nila si Hyen-Su na bitbit si Aikyong patungo sa kanila. Dumating siya upang humingi ng tulong dahil parehong nawalan ng tahanan sina Hyen-Su at Aikyong at wala na silang pupuntahan. Ngunit sina Hosang at Honey ay mga taong hindi kailanman tatanggap ng mga halimaw. Nang makita na balak ni Anyo at Chanyong tulungan ang kaaway, galit silang sumakay sa sasakyan at mabilis na umalis. Kinumpirma ng supervisory team sa settlement na habang lahat ay nasa main hall para sa roll call, may isang tao o bagay na sinadya pang bumaba sa power room at putulin ang wire, na nagdulot ng malawakang power outage. Sinuri ni Sergeant Tak ang paligid at nakita ang singsing ni Aizel, isang confidant ni Captain G, na nakahiga sa ilalim ng hagdan. Agad siyang inaresto at dinala sa interrogation room. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi inaasahan, natagpuan ni Captain G si Sangwan, ang duwag na bookworm mula sa Green Home Apartment, na humihingi ng tulong. Ngunit sa totoo, alam niya na nahawaan ang lalaki at nais gamitin ang sikreto upang alisin siya. Niloko ni Captain G si Sangwan at pinasok sa silid sa loob ng secret door, saka tinadyak ng malakas sa sahig. Sa Banzium Research Center, ang Group 2 ni Sergeant Min. Matapos ang kamatayan ni Woo-Sok, ay determinado pa rin na hanapin si Sergeant Yong-Sok.
Ngunit habang mas malalim silang pumapasok sa test area, ramdam ng dalawang sundalo na may mali talaga sa lugar na ito at natatakot sa posibleng pag-atake ng humanoid monsters. Na-rescue ang Group 2 Nanograms, isang kakaibang lalaki na inimbitahan silang lumipat sa isang ligtas na lugar upang magtago. Ngunit, sa sandaling pumasok sila sa lugar na tinuro niya, isinara ng lalaki ang entrance, naikulong ang dalawang sundalo sa laboratory. Kasama sa parehong layunin ng kanyang mga kasama, sina Sergeant Yang Hu at Sergeant Suk Chan, matapos iwan si Dr. Lim sa silid kasama ang Monster Heart, agad nilang hinanap ang nawawalang Sergeant Choi. Sa isang examination room, natagpuan nila ang isang batang babae na natatago sa loob ng wardrobe locker. Matapos siya tanungin ng ilang sandali, sinabi ng bata na nakita niya ang isang sundalo dito ilang araw na ang nakalipas at handa siyang pangunahan ang dalawang sundalo patungo sa kanya. Nagpaalam sa grupo ni Hong, agad na dinala ni na Chongyong, Anyo, at Hyensu si Ekyong sa pinakamalapit na infirmary para sa emergency treatment. Dahil sa sunog, nakaranas ang firefighter ng matinding carbon monoxide poisoning. Ngunit nauubos na ang medical oxygen cylinders sa lugar, at wala na silang lakas o oras upang dalhin si Ekyong sa ibang ospital. Nagtinginan ang tatlo na parang walang magawa, tanging ang poisonous gas ang unti-unting umuubos sa katawan ng kanilang dating kasama. Bagaman hindi nila siya mailigtas, nais ni Hyensu na magkaroon ng pagkakataon si Ekyong's daughter na makita ang kanyang ina ng huling beses. Sa isip niya ito, agad niyang hinanap ang batang babae na may red band upang dalhin sa infirmary at makita ang kanyang ina. Ngunit ang maliit na babae ay hindi kailanman pinalaki sa mundo ng tao. Hindi niya alam kung ano ang kamatayan o kung ano ang heartbreak. Para sa kanya, masama at mahina ang mga tao. Ngunit kung hawakan niya ang kanilang kamay, magiging mas masunurin sila at mabubuhay ng mas matagal. Kaya, nang makita niya ang kanyang ina na namamatay sa mesa, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito at umalis. Sa sandaling makita ni Hyensu siyang lumabas, agad siyang pumasok at niyakap ang malamig na katawan ni Ekyong. Tumangis siya ng malungkot para sa kanyang kaibigan, kasama sa koponan, at pangalawang pamilya. Ngunit tulad ng sinabi ng maliit na babae, hindi mamamatay si Ekyong dahil ang hawak kamay ay nagbago sa kanyang ina upang maging monster. Biglang kalahati ng katawan ng bata ay naging itim, at ang balat niya ay ulcerated na parang nasunog. Bumagsak si Ekyong sa lupa, naglalaban ang dalawang sarili niya para kontrolin ang kanyang isip. Sa buong buhay niya, laging nahahati si Ekyong sa pagitan ng maternal instincts at ng halimaw sa loob niya. Ironically, ngayon na siya ay nabago, siya ay naging kalahating tao, kalahating halimaw, bagong gising mula sa kamatayan at kinokontrol ng monster na bahagi ng kanyang sarili. Agad na umatake si Ekyong kay Hyensu. Sa simula, pantay ang laban, ngunit sa huli, ginamit ni Hyensu ang kanyang Thornwing upang itaboy si Monster Ekyong sa bangin bago siya tuluyang patayin gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nakita niya lahat ng pinakalalim na hangarin ni Ekyong. Matagal nang natatakot ang firefighter sa kanyang anak. Gusto niya itong barilin hanggang mamatay at gusto rin niyang yakapin. Sa ganitong paraan, si Ekyong ay palaging natrap sa walang katapusang cycle ng sakit, at kahit naging halimaw na siya, ang poor woman ay hindi nakahanap ng kaligayahan. Sa ganitong paraan, natapos ang paglalakbay ng 4 na tao. Nakatagpo ng kapayapaan si Ekyong sa bangin. Nagbalik mag-isa si Chonyong sa kampo, at pinili ni Anyo na manatili kasama si Hyensu. Samantala, sina Hosang at Honey ay nagmaneho patungo sa isang liblib na lugar na walang bakas ng tao. Humigop ng malaki sa alak si Uncle Hong, lumabas upang suriin ang kalagayan ng daan, ngunit biglang nakaramdam ng pagkahilo. Lumalabas na si Honey, ang taong pinagkakatiwalaan niya, ay nilason siya at pinahiga ang kanyang kasama ng walang malay. Sa sandaling sigurado siyang tuluyang walang malay si Hong, hinayla siya ng batang babae papasok sa mobile home sa likuran at nagmaneho mag-isa upang humanap ng bagong lugar. Tungkol naman sa delikadong rescue mission ng Black Crow Team sa Banziam, ang Group 1 ni Sergeant Yong, na ngayon ay sumusunod sa bagong batang babae patungo sa lokasyon ni Sergeant Choi, sa lahat ng senaryo na kanilang inihanda dati, wala ni isa na kasing kakatwa ng nakikita nilang dalawa sa harap nila. Si Sergeant Yong Sok ay pinatanggalan ng damit ng mga special infected individuals sa Banziam at ikinulong sa isang selda habang sinusubukan nilang hanapin ang paraan para palayain ang kanyang subordinate. Pinilit si Sergeant Yong na sundan ang batang babae patungo sa mga taong namamahala dito, ngunit wala sa mga taong ito ang tunay na balak na pakawalan si Yang Sok. Agad-agad, unti-unting inihiwalay ng mga halimaw ang elite soldiers ng Black Crows at pagkatapos ay brutal na pinatay sila. Hindi kalayuan, nakahiga si Dr. Lim at masigasig na nakikipagkwentuhan sa malaking puso nang biglang marinig ang mga yabag mula sa kung saan. Ito ay si Uy Mayong, na ngayon ay naging lord ng lugar na ito. Noon, siya ay kaibigan,
ang unang experimental subject, at siya rin ang pinakapinahirapan ni Dr. Lim. Siya si Sang-wok. Sa sulok ng first floor ng Green Home Apartment, ang malaking kakon na nakita natin sa episode 2 ay biglang sumabog, na nagpapakita ng isang hubad na batang lalaki. Wala sa loob ang pamilyar na salamin at walang trademark checkered jacket. Mula sa loob ng kakon, ipinanganak muli si Anhok, ngunit sa pagkakataong ito, siya ay isang halimaw. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang Asian Drama PH recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.